to do something, itigil natin lahat. Whole of nation approach, stop corruption. Very important yun. Yung gusto nyo tumigil yung tanimbala sa airport, gawin yung part of sabotage yun, economic sabotage. Kasi nandun yung fear, hindi pupunta yung mga turista. Yung ganun ba? Yung pinaka-show window mo na airport, nagtatanim sila ng bala. Death penalty sa mga ganon. Kita mo kung tititigil. Mga walang yan. Kasi sipin mong pagtanim bala ka sa mga inosenteng tao. Nakakita ng mga hanip ng mga... Pero may solusyon dyan, administratively, no? Imagine, management-wise, may solusyon dyan. Ang dapat dyan, one strike. Lahat nung hanggang itaas, palit. Hindi nyo kayang i-manage yung airport. You have no right to stay there as managers ng airport. One strike policy. Pagka may isang tanimbala nangyari dyan, lahat kayo, tanggal kayo sipa. Next, sinong papalit dito? Sa akin, hindi tuloy, tayong dapat magmagari ng airport, tayo palitan yan, Manila International Airport. Yung ganun ba? Isa, tanang batas, wala nang Congress na magpapasa. No, wala kang masahan sa Congress eh. Right away, Manila International Airport, tapos hindi pangalan. Saka nakakita ng papangalan mo sa tao ang isang lugar na, sino ba yun? Ninoy Aquino International. Kalokohan, mali naman yung talaga eh. Manila International Airport. Yun ang kinalis na eh. Kasi in the spirit of, Philippine International Airport, mas okay pa eh. In the spirit of nationalism. Who's that? Who's that Ninoy Aquino Airport? Aquino? Who's that? Ay, yun nagpakamatay sa tarmac. Yun yung na pa rin. Oh, is he the national hero? Mga inayupa. Kung ang isip niyo palit lang, baba BBM, pasok Sara, pinamamanan nyo kay Sara, kawawa naman yung beauty ng tao. Tatanda yan bigla kasi ang ganda-ganda ng aura ni Sara, yung masaya-masaya ba, no? Parang walang problema walang ka-problema. Pipilitin ninyong tumanda yung tao, pipilitin yung maubos yung kanyang energy dahil sa problema ng Pilipinas. We have to help Sara run the country, and with the whole of nation approach, we can achieve a better Philippines. Move it forward. Sara, ang duly elected Vice President ng Pilipinas, successor. Diba? So wala dapat mag-ambisyon na yung military, kami na. Hindi. No. Kalaban yung taong bayan na naman. Pero taong bayan, dapat, ang iniisip natin, ayusin natin lahat, bigay natin yung parameters kay VP Sara, ito yung gusto namin mangyari, and then, take charge, tapos nun, run it, and then, we will help you. Di ba? And they appoint somebody after careful na analysis, itong gawin kong presidente, kausapin ka, interview ka. Okay. Of trustees, the power is with them. And they appoint somebody after careful na analysis, itong gawin kong presidente, kausapin ka, interview ka. O ikaw, presidente, ito yung marching order namin. Ano yung pangako mo na pwede mong gawin sa kumpanya? Sabi niya, yung bigas, 20 pesos lang. Ganon. Wala na, nagkalimutan na. Diba? So, ano gagawin natin? Tapos magdideclare pa ng martial law, tatakutin tayo? Gago. Sisanti ka. Masisanti ka. Wag mong pilitin kami. No? Wag mong pilitin kami because kaya ako gusto yung mag-participate ang taong bayan eh. Because it is a demonstration of history in the making. It is a demonstration of power. The real power behind every government in the world, every political figure in the world, the real power resides in the people. Putting this
these politicians in power. And I want you guys to exert your power as the stakeholders of the Filipino people. Tinutulak ng mga aso yung mesa. So yun yung kwento. Di ba? Nakikita pa ba ako sa Dado? Yan, kalate. Yan. Dito. Yan, okay na. Natatakot ka, sinasabi ko lang power eh. Hindi, kasi tinitignan ko sa isang cellphone ko, pinanonood ko, parang wala ako sa screen. Yeah. Ayan, gumano ka ng konti. Kanan. Kumaliwa ka na. Hindi, kaliwa mo. Kaliwa. Yan, nasa gitna ka ngayon. Ayan. Dito pala. Ayun, kanina, dami ko sinasabi. Alam na ng kabila. Wala pa yung 1, 2. Yung 3 lang ang nalaman eh. Hindi, alam na yung 1. Yung generic yun eh. Nga pala, generic. Yung iba, alam na rin yung iba. Alam na rin yung di ba? Yung budget eh. Budget. Re-rescind that yung sabi siguro ng iba, tarantado to, nasiraan ng bite na to yung ganun. Kala lang nila. Hindi, ganun lang naman yun eh. Taong bayan, wag kayo sumuporta sa akin. Tayo, business as usual, ganun pa rin ang Pilipinas, di ba? Huwag niyo ako suporta. Di ba? Probably, i-dispose ako nila, they do something bad against me, nasa inyo yun. I will pass this way once only. Now, you take the opportunity na nandyan ako. Inaakay ko kayo. Nandyan si Medran, nandyan si Macanas. Nandyan, nag-converge lahat eh. Sila Trixie, Harry Roque, di ba, Glenn Chong. It so happen, nag-converge lahat. Nandyan si Sas, nandyan yung si Duterte, nandyan si... Ayoko sabihin si baka magkahuli. So, si Marlica nandyan, sila Banatbay, di ba? At saka yung iba, sila Foodinet, lahat ng pro-Duterte na black. DIYKKB, informative. And then, at the same time, nandyan din yung mga vlogger na against me. Nandyan yung si attorney, nandyan yung isa, si Dean, nandyan si Abe, di ba? Marami. And then nandyan yung mga troll. So, kung ang gusto nilang role Hudas, pagka-Hudas, sige, pagka-Hudas kayo. Pero, sabi ko sa inyo, may ikot ang gulong nandyan yung wrath ng taong bayan, nandyan yung day of reckoning. Hindi ako ang magiging problema nyo. Ang problema nyo, yung taong bayan. Baka dumating yung araw, pagsisihan nyo yung mga pinagagawa ninyo. O better yet, if you said anything against me, you take it down already. Para hindi ko makita. Kasi, hindi ko pa ini-screenshot yung ebidensya. Hindi ko pa ini-screenshot. Mas maganda, advice ko sa inyo, tanggalin nyo na. Take it down. Tanggalin nyo na. Anything that you said against me, take it down. Because my followers will screenshot everything. At pagka nauna screenshot nila sa inyo, they will give it to me. And when the day comes for reckoning, I will reckon with you. Yun lang, ganun lang. Umikot ang gulong di ba? Umikot ang gulong. So, kayong mga bayaran, gusto ko papan yan yung bayaran. Yan troll farm, ililibing ko lahat yan. Magtanim kayo. Hukay kayo ililibing namin. Di ba? Gawin namin fertilizer. Yung mga troll farm na yan, lahat yan. Kasi mali papabayad kayo para gumawa ng fake news, para mang-usig ng kapwa Pilipino ninyo. Mali yun. So, ikalalagyan kayo. Dado, nakikita mo ba yung mga message nila? Yung sa comment box. Ang dami ng comment Ito ba nanonood? 362 lang naman nanonood. 362 lang. Hindi, yung comment, Dado, ang dami. Di ba ba?
Ah. Oo. Oh, tigil na kayong dalawa. Oh, sabi oh. Hindi, joke lang, joke. Masira ulo kayo, gago. Oh, inayupag kayo, mga gago kayo. Oh, wala. Joke lang yan. Wala, hindi na ako makabasa talaga. Yun. Hindi naman maano. Meron pala, na-scroll down Kami. Baka may masasagot ka dyan. May masasagot ka. Marife. Paharilyaga. Basta sir, si Bakin, si BBM, dahil si Lisa Fair naman ang nagmamandon kay Kuting. Imagine nakakainis, binoto siya, tapos noon, ang nagpapatakbo yung asawa. Mali naman yun, ano? Oh. Pero yan kayo, gusto niyong pababain kagad Ang problema nga, pababain, and then what? Di ba? Pababain niyo, pa-change over tayo, nandiyan pa rin yung problema. People of the Republic, we should think wag lang yung ngayon. Isipin niyo, yung bukas, kamakalawa, yung next 3 days, and then hanggang Sunday, hanggang next month, next week, next month, next year. We have to do something. Itigil natin lahat. All of nation approach, stop corruption. Very important yun. Yung gusto nyo tumigil yung tanimbala sa airport, gawin yung part of sabotage yun, economic sabotage. Kasi nandun yung fear. Hindi pupunta yung mga turista. Yung ganun ba? Yung pinaka-show window mo na airport, nagtatanim sila ng bala. Death penalty sa mga ganon. Kita mo kung titigil yan. Titigil yan talaga. Gusto yung bulaging. Kasi sipin mong pagtanim bala ka sa mga inosenteng tao. Nakakita ng mga hanip ng mga. Pero may solusyon dyan, administratively, no? Imagine, management-wise, may solusyon dyan. Ang dapat dyan, one strike. Lahat nung hanggang itaas, palit. Hindi nyo kayang i-manage yung airport. You have no right to stay there as managers ng airport. One strike policy. Pagka may isang tanimbala nangyari dyan, lahat kayo, tanggal kayo. Next, sinong papalit dito? Pero yung mismong nahulihan ng tanimbala, yung mismong naglagay ng bala, grabe ka. Huwag kayong mag-attempt. Baguhin nyo na. Hanggang meron pang pag-asa kayo magbago, baguhin nyo na. Lubayan nyo na yung tanimbala. Because pag kami dumating, pagka-change, pagkataong bayan, wala na kayong kapag-asa. Lahat ng mahuhuling magtanimbala dyan, mamamatay kayo. Mamamatay talaga kayo. Walang awa. Walang awa kami. Kasi gago kayo So ngayon pa lang, magbago na kayo. Iba yung pagkakitaan nyo ng pera. Huwag yung tanimbala. No? We will so decree na and then yung mga bossing ninyo from supervisor hanggang doon sa top manager nyo, tanggal lahat yun. They have no right to become swelduhan ng pera para mag-manage ng airport. Tapos ganyan yung mangyayari sa airport. Yung may taga, may ipis, at saka yung pagbili ng airport dapat hindi matuloy nga yun Natuloy na ba yun sa SMC? Natuloy na ba sa San Miguel? Yung pagbili ng airport? Kasi naka-pending pa yan. Sa akin, hindi tuloy. Tayong dapat magmagari ng airport, tayo palitan yan, Manila International Airport. Yung ganun ba? Tanang batas, wala nang Congress na magpapasa. No, wala kang masa sa Congress Right away. Manila International Airport, tapos hindi pangalan. Saka nakakita ng papangalan mo sa tao ang isang lugar na, sino ba yun? Ninoy Aquino International. Kalokohan, mali naman yun talaga Manila International Airport. Yun ang kinagisnan Kasi in the spirit of, Philippine International Airport, mas okay pa In the spirit of nationalism. Hindi mong, who's that? Who's that Ninoy Aquino Airport? Who's that? Yung nagpakamatay sa tarmac. Yun yung na pa rin. Is he the national hero? Mga inayupak na yan. Sorry. Na-declare na ba yun? Na-declare na bang national hero yun? Hindi naman natuloy yata. There was a move pero na hinarang. Ewan ko.
Tapos ang daming mali, kaya ituwid natin. Pero walang mangyayari nga kung hindi kayo mag-express ng inyong paniniwala. Kung ang isip niyo palit lang, baba BBM, pasok Sara, pinamamanan nyo kay Sara, kawawa naman yung beauty ng tao. Tatanda yan bigla kasi ang ganda-ganda ng aura ni Sara, yung masayang-masaya ba, no? Parang walang problema na, walang ka-problema. Pipilitin ninyong tumanda yung tao, pipilitin yung maubos yung kanyang energy dahil sa problema ng Pilipinas. We have to help Sara run the country, and with the whole of nation approach, we can achieve a better Philippines. Move it forward. Sara, ang duly elected Vice President ng Pilipinas, successor. Diba? So wala dapat mag-ambisyon na yung military, kami na. Hindi. No. Kalaban yung taong bayan na naman. Pero taong bayan, dapat, ang iniisip natin, ayusin natin lahat, bigay natin yung parameters kay BP Sara, ito yung gusto namin mangyari, and then, take charge, tapos nun, run it, and then, we will help you. Di ba? Ang tayong problemang mamanain. May tanimbala, ang taas ng bilihin, di ba? Ang daming krimen, ang daming droga, ang daming problema. Ay, sus Maria Joseph, sino gusto mong presidente ng Pilipinas? Ang habol kasi ng iba, title lang, ang ginawa nito ni BBM. Title, and what? Panay pangako, and then what? Di ba? Tapos tayo, taong bayan, gusto nyo pababain si BBM, papalit nyo si BP Sara, and then what? Iwanan nyo, pabayaan nyo, expecting so much na change. We have to help in the muntik ko na sabihin yung yung number 4. Declaration 2. Declaration 2. Muntik lang. We have to help. We have to help. No? So, yung pinag-isipan ko, yung declaration 1, 2, 3, iba, not in order, pero ang gusto kong mangyari kasi, one after the other, may build up siya hanggang sa dalawa na declaration. So, in that sense, kung matapos ko, good. Kung ma-video ko, kahit papano, sabihin ko lang declaration, konting explanation, good enough. Di ba? I-upload ko na, and then nakaabang na. Matagal pa naman eh. Matagal pa. Mag-start ng 12, di ba? Start ng 12. Tama? 12, 13, 14. 12, 13, 14 hanggang 30. Hanggang 30. After the other. Pero I will start explaining yung overview sometime May 15 onwards hanggang early June. Para medyo malino na. Pero as it is right now, yung vlog ko at saka yung pag-explain ko sa inyo, that gives you an idea of the totality, the holistic approach na magkakonekta, magkaka-intertwine lahat siya. In cobweb talaga, kung titignan mo, ang daling himayin, di ba, ng problema. Ang kailangan mawala dyan, korupsyon. At kinakailangan, para mawala yung korupsyon, may death penalty. Para may kinakatakutan. Titigil yung korupsyon, titigil yung death penalty, marirecover natin yung pera na walang gago, mailalagay natin into good use yung pera, yung iba kikita, yung iba lalakas yung security natin, yung iba magkaroon tayo ng food security, makokontrol yung prices, etc. etc. So it's a better country. Makukuha natin back yung ating mga utilities, which should be tayo ang may-ari ng utilities, tayo. So ang ganda eh. Kung if we all work towards that. Yung maghintay ka ng Senado, panay ganyan-ganyan sila eh. Wala eh. Panay high paluting, tapos nun, panay pangako, panay, kala mo may alam, no? Kala mo, nagmamagaling. O sige, iba lawyer. Pero, hindi ako satisfied sa kanila eh. Ewan ko, sa akin lang yan. Hindi ako satisfied. Kaya, enough is enough para sa akin.
Si Santi silang lahat sa akin. Sorry pero si Santi silang lahat. Yung mga nagpapakita ng maganda, bakit hindi palakpasin si ganito, si ganon. Ayoko mag-compromise. Ganon, ayoko mag-compromise. Isa lang ang standard ko Resolution 10. May offense kayo sa bansa May offense kayo sa taong bayan. Resolution 10. Kahit anong salita ninyo kaganda-ganda, kahit kampihan ninyo, kahit may investigation sa kayo na binibigay nyo yung gusto marinig ng tao, yung mga PCSO na yan, o kaya yung mga krimen na yan na against women, etc. Kahit anong ganda niyan, balik tayo. Kayo nga kapatid na nagsasalita against yung kapatid na kampi-kampi sa Duterte, balik ulit tayo. Resolution 10. Ginago nyo taong bayan, nakinabang kayo 6 na taon at least. Yung iba 2 termers, nakinabang kayo 12 years. Ano, ma-animal kayo? Inayok pa kayo? Tapos meron pang gustong bumalik sa posisyon. Meron pang gustong maging senator na nagpaparamdam. Teka muna, nandun kayo nung pinasa nyo yung ano na yan Resolution 10 Kasama kayo, party kayo ng Resolution 10. Kaya beware. Kayo, mga Pilipino, magpakatalino kayo. Be critical thinkers. Huwag kayong magpapagago na naman sa mga tarantadong tao, mga gagong tao. Simple lang, Resolution 10. Simple lang, korupsyon. Ninanakawan kayo ilang taon na, takatawa pa kayo, papalakpakan nyo pang ganyan. Alam niya. Kasi, binibigay yung gusto nyo madinig na against sila kay BBM. No. Kaya kailangan yung nandyan, yung matitino na talaga. Inilagay nyo na yung matino. Walang problema kay Sara. Matino si Sara. Yun yung assessment ko sa kanya. Walang problema. So, ang dagdag mo na lang, yung mga ilalagay pa na palit. And then give her yung niya. Siya, bahala siya. Ilalagay lang natin yung parameters. Diba? Ngayon, yung sinasabi ni Digong na huwag tatanggapin ni Sara yung kung ano man yung kung kunyari armed forces na nagbigay sa kanya. Talaga, tama. Because kung armed forces sa pinanggalingan, pwedeng bawi ng armed forces. Ganun din naman ang taong bayan. Pero, ang taong bayan na maglagay sa iyo, ibang klase yun, board of directors na yun. Mas maganda yan. Next in line Kaya kung ito private nga sektor sabihin, Vice President, how true is yung presidente gago? Sige, ano sagot mo? Interviewin the board, di ba? Dadating yung araw, magsalita talaga si BP. Kasi ngayon, delikatese, hindi siya pwede magsalita against the president. Parang makikinabang kasi siya parang ina-undermine yung presidente. Di ba? So, ang pinakaano dyan, taong bayan talaga, board, ang magde-decide. Tayo mag-decide. Tayo yung mag-action. Kung sa tingin natin, wala nang isasalba yung presidente natin, wala. You have given him the chance. March 31, drug test, sinabi ko naman sa iyo kung ano yung intensyon ko, and then June 12, and then June 30. Doon tayo pupunta. May takot pa. Mananakot pa, mag-declare ng martial law. Subukan, tignan natin. Tapos pipilitin pa magkaroon ng gulo-gulo dahil sa Okay? Yun. Sir Dado, pwede bang mahiram sa'yo yung yung number 8 mo? So, yun guys. So, natapos na tayo. Susunod ka na lang yung susunod na videos. At maraming salamat po sa aking mga subscriber at viewers. Kindly like and share po to explore what is the meaning of these videos. Maraming salamat po. See you on my next vlog guys.